ko, like, ang dami kong mga kanta, pero never nagkaroon ng chance na kantahin ko yung mga songs na yon. Actually, sinulat ko po itong kantang to. Yes. Nakakatuwa nga po yung backstory nito kasi I remember writing this song parang siguro mga 2 months ago. Basta it was one of those moments na nagkasakit ako. It was parang ilang araw din po ako nagkasakit. Tapos sabi ko parang habang gumagaling ako, parang gusto ko magsulat talaga ng song. And then all I could think of was, like really getting better, writing new music. And I also had si Raver in my mind. Tapos sabi ko parang yan, siya yung naging inspiration ko dun sa song. Ano lang, sobrang chill lang talaga ng kanta, and I kind of wanted a different direction or a genre. Maybe hindi nasa comfort zone ko. Kasi usually mga songs na nire-release ko medyo pop, ballad, ganyan. So medyo jazzy, bossa nova yung vibe, but modern pa din. How long have you been writing songs? And siguro pa-share kung paano mo sinulat, tinype mo ba? Sa cellphone ba? Sa cellphone lang po talaga. But I have a notebook specifically for my songs, for my written songs. Pero nung syempre hindi na naman ako kapagsulat tayo, sabi ko sige sa phone na lang. Ano naman talagang pagka may mga naiisip ako mga thoughts or pag may gusto akong isulat, talagang ginajot down ko talaga agad-agad para hindi ko siya nakakalimutan. Same with din naman, mga melodies, ganyan. Good thing we have a voice memos, voice recorder, di ba? Para talagang pagka pinakinggan mo maalala ko to. Pakikwento paano mo siya na-discover and anong pakiramdam na na-appreciate na mas marami ngayon yung songs mo before? Wow, sa totoo lang, ang biglaan ng lahat Parang nagulat din talaga ako kasi I think may nag-post ata sa Twitter. Actually, para sa TikTok at sa Twitter ko ito una nakita. Yung isa sa TikTok, I think there was one content creator na pina-follow ko din siya. Tapos parang bigla niyang play yung song. Isang song ko. Tapos parang after that, ano na siya, like it went all over my feed. Nasa page ko siya, nasa timeline ko siya, ganyan. And then there was one in Twitter as well. Another song din naman yun. Tapos parang hanggang sa nagtuloy-tuloy na, hanggang sa yung ibang mga songs ko din. Kasi parang bumabalik din lahat. Bumabalik talaga, nag-resurgence yung yung mga kanta ko, yung mga luma kong kanta, which I'm so very grateful for. Kasi ang dami ko, na-realize ko, like, ang dami ko mga kanta, pero never nagkaroon ng chance na kantahin ko yung mga songs na yon. So, natutuwa ako kasi parang it's also a way of communicating to them through the lyrics, through the melody, and dun sa message ng song. Especially like recently talagang nag-uulan, so maraming mga nagsisenti, naging mga alam mo yun, naglo-look back ng mga memories. So, nakakatuwa lang din isipin kasi, alam mo yun, parang personally, marami din mga bumalik na memories din while making those songs. And, yeah, it feels good na may mga tao na nakaka-appreciate at nakaka-recognize ng mga songs ko. May favorite ka ba dun sa mga nabasa? Dami. Sobrang dami ko mga songs na favorite ko. Of course, given na yung I'll Be There, given na yung Right Where You Belong, kung maibabalik ko lang, Bakit Ngayon as well. Marami mga songs. At saka nakakatuwa kasi may mga nagko-cover din ng mga songs ko. And isa din talaga sa nakakapagpasaya sa pakiramdam ng isang singer ay yung kantahin ng ibang tao yung mga kanta mo. Congrats kasi pumasok ulit sa Spotify yung ikaw as artist. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Kaya, nag-trending talaga yung malala yung mga songs mo from 10 years ago. 10 years ago, parang more than that. More than 10 years ago. And then ngayon, may
kasi ako ngayon ng, of course, bumabalik ako ngayon sa songwriting, sa pag-release ng sarili kong music, and doing everything on my own. Siyempre kasi gusto ko rin na nag-explore ako on my own. And I know that this is a new field para sa akin because I've always been, like working with a team, a pool of people, ganyan. So parang bago din sa akin lahat ng ito. And like right now, nandito ako sa phase na dinidiscover ko kung paano gawin yung mga bagay-bagay. So I'm doing it independently. And parang mas meron lang din akong creative freedom to do it my way. And basta nakakatuwa. Nakakatuwa lang din kasi mayroon pala mga tao na nakaka-appreciate ng mga songs ko. So I'm just very, very blessed, and I am using this as a motivation din para mas gumawa pa at mas magpatuloy pa. Yun. Mas dumami ngayong nag-emote near yung mga kanta mo. Mga yearners. Correct. Mga yearners. Mga yearners. Pero sabi nila Julie Yearn. Ayun. Julie Yearn San Jose daw. Ngayong taon. Yun ang tawag niya sa akin ngayon. Yeah. And so my next question for you. Ano yung pinaka-favorite line mo sa newest single mo? And then ano yung nagre-resonate sa'yo doon? Parang iba-iba kasi yung impact ng bawat letra eh. Siguro yung pinaka-favorite ko doon yung second verse, yun, kahit malusaw sa dilim ang mga bituin, ikaw lang ang aking hahanapin. So parang kahit anong mangyari, kahit ano pang mangyari, kahit balik-baliktarin man ang mundo, ikaw pa rin yung iisipin ko, ikaw pa rin yung mamahalin ko, ikaw pa rin yung hahanapin ko.